Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Andoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Lanao. Panganay sa 12 magkakapatid. Sakitin ang mga magulang kaya napunta kay Andoy lahat ng responsibilidad. Madaling araw aalis at 10 oras na ng gabi babalik. Hindi ito umuuwi kung hindi sasapat ang bitbit na pagkain. Swerte na lamang kung makahuli ng baboy ramo o malalaking ligaw na hayop. Magkakasya ito sa ilang araw na kainan. Kapag nagkataon naman, makakapagpahinga ng maayos at sa susunod na araw muli makikipagsapalaran. Kung minsan tumutulong pa sa paggagapas ng palay, mais at iba pang produkto ng sakahan. Hindi pera ang hinihinging bayad kundi bigas. Matutuwa na ang binata kung may magbibigay ng kilo-kilo. Paboritong pagsilbihan si Mang Tibor. Dahil kapag ito ang makaisip na tumulong, todo-todo ang ibibigay. Nagmamay-ari ng malawak na taniman, palay, mais, sagingan at tubuhan. Siya nga pala, Andoy. Hindi mo ba ipapagamot ang nanay at tatay mo sa baya? May libreng konsultasyon ng munisipyo. Mamimigay din ng gamot. Kung pupunta ka, ipapahiram ko ang sasakyan ko para hindi mahirapang bumiyahe. Hindi na po siguro. Ilang oras din yung itatagal eh. Pagtatrabahuan ko na lang para may pangkain kami sa susunod na mga araw. Baka may utos pa po kayo ha. Tapos ko na po yung paglinis ng bakuran. Aba, ang sipag at responsable mong tao talaga. Bawat segundo mahalaga para sa'yo. Hindi bali na. Hihingi na lamang ako ng gamot doon sa klinika para kahit papano may mainom yung mga magulang mo. Ngayon na tapos ka na sa paglilinis, iputol mo nga ako ng mga kahoy. Yung pwede gawing haligi sa itatayong kulungan ng baboy. Yung matitibay sana, damihan mo kung kaya. Sige po Manong, gagawin ko po kagad. Maraming salamat po. Kagad nagpunta ng bundok si Andoy. Naghanap ng matitibay na puno. Naging tutok na rin sa pumutol sa mga sumunod na oras. At kahit ang pagdilim ng paligid, huli na ng mamalayan. Isang puno na lamang ang puputulin kaya naisipan ng tapusin. Nagpahinga muna saglit sa isang tabi. Nagsunog ng tuyong mga sanga para lumika ng liwanag. Pinagtiyagaan na rin ang hinog na bayabas para ibsan ng gutom. Sa kalagitnaan, nagulat nang makarinig ng pagaspasan ng mga pakpak. Tila nasa malapitan sa sobrang lakas. Panaylinga ngunit walang sino mang nakita. Dumagdag pa sa kilabot ang mga sumunod na ingay. Hindi ito tipikal na huni o angil ng hayop. Mahirap ipaliwanag, ngunit nagdulot sa kanya ito ng takot. Maya-maya pa'y nagligpit ng mga damit si Andoy. Iniwanan ang gawain. Nagmamadali ng umalis. Subalit hindi pa nakakalayo. Nahinto ng masilayan ang figura sa itaas ng puno. Pinapagaspas ang mga pakpak ng tamaan ng sinag ng buwan. Lumitaw ang nakakabulag na kislap. Unang pumasok sa isip ni Andoy ay sarimanok, na isang malaalamat na nilalang. Ngunit hindi naman mukhang manok dahil kahubog ng tao. Hindi nga lang namukaan dahil malabo sa paningin. Nanatiling nakatitig ang binata sa nilalang. Hanggang sa dahan-dahan itong lumipad palayo. Napukaw ang atensyon ng biglang kumapalang ulap sa kalangitan. Nagmamadali ng umalis bago bumuhos ang ulan. Pagkarating sa tahanan, sa pinto pa lamang bumigat na ang pakiramdam. Wala itong bitbit na pagkain.
Siguradong gutom na ang mga kapatid at mga magulang. Handa na sanang humingi ng dispensa nang maabutan ang mga itong masayang nagsasalo-salo sa hapag. Puno ng pagkain ang mesa. Mga putahe na kailanman ay hindi pa natikman. May sako pa ng bigas sa tabi at iilang delata. Nang makita ang karton ng tableta sa tabi, napangiti na lamang. Sumalo na rin at sa unang pagkakataon, nakakain din ng tama ang pamilya. Bukang liwayway pa lamang. Isa-isa nang hinakot ang pinutol ng mga puno. Saktong natapos gising na si Mang Tibor. Inaya siya nitong mag-agahan. Napag-usapan ang binigay na tulong. Hindi napigilang banggitin ang nakita sa bundok. Manong, wala po ba kayong nadinig na kwento tungkol sa bundok? Kagabi kasi, may nakita akong kakaibang nilalang. Akala ko nga sarimanok pero hubog tao eh. Ang lapad ng pakpak. Kakaiba yung kislap. Hindi ko lang mamukhaan dahil yung pinakakatawan niya malabo sa paningin. Anghel kaya yun? Nagtaka ang binata sa reaksyon ng matanda. Titig na titig ito sa kanya. Maya-maya pa'y napangiti. Kagad pa itong nag-utos sa dagdagan ng pamumutol ng kahoy ngunit bago yun, pinag-araro muna sa bukid at pagsapit ng hapon, saka lamang pinapunta sa bundok na parabang sinasadyang paabutin siya ng gabi sa lugar. Gayunpaman, walang reklamo itong sumunod. Isa pa, hindi na naisip ang nilalang. Para sa kanya, isang beses lamang sa buhay ito makikita. Subsob sa gawain hanggang sa nagsimula ng dumilimang paligid. Kinakailangan pang mamutol ng ilan para sumakto sa hinihingi ni Mang Tibor. Hindi pwedeng ipagpabukas alinsunod sa kagustuhan nito. Tuloy-tuloy ang pamumutol hanggang sa napaigtad nang matanaw sa itaas ng puno ang nilalang. Sa puntong ito, nakayuko ito sa kanya. Kung noong una ay kinilabutan sa presensya nito, ngayon naman kabaliktaran, hindi nakaramdam ni katiting na takot. Maya-maya pa, pinagaspas ng pinagaspas ang mga pakpak. Pagkatapos nun ay lumipad palayo. Napako ang tingin ni Andoy sa balahibong nahulog. Nang walang ano-ano'y pinulot, tinitigang mabuti. Kagaya ng tipikal na balahibo, katulad sa manok at ibon, kulay lamang ang naiba. Kulay pula sa gilid, dilaw naman sa gitna, at puti sa ibaba. Binitawan ni Andoy at bumalik na lamang sa naudlot na gawain. Makalipas ang ilang sandali, nagtaka nang matapos bigla. Pagkabalik naman sa tahanan ni Mang Tibor, wala itong bukang bibig kundi tungkol sa nilalang. Hindi maunawaan ang kilos ngunit ikwinento pa rin ang nangyari. Dismayado nang hindi pinulot ang naiwang balahibo. Nako, sayang. Napakasayang talaga. Bakit mo naman itinapon? Hawak mo na sana. Pinakawalan mo pa. Kung alam mo lang kung anong dulot doon. Diyos ko. Ano po ba yung tungkol doon, Manong? Parang balahibo lang naman ang manok yun eh. Naiba lang yung kulay. Iho, isang engkanto ang nakita mo na kung tawagin ay ibong bulalakaw. Kung tayong mga tao may tinatawag na anghel, yun naman ang anghel sa mundo ng mga engkanto. Tagabantay ng kalangitan laban sa masasamang espiritu at nagtatanggol sa mga tao mula sa delikadong nilalang. Lalo na kung mapapadpad sa pinupugaran, nagsisilbing taga-babala kapag may masamang panahon, kagaya ng bagyo. At sa tuwing maglalaho pagkatapos magpakita, bubuhos ang ulan, nagbibigay biyaya sa sino mang makakita. Isipin mo, isa sa 1,000 tao ang may posibilidad na makita ang nilalang na ito. Tapos sinayang mo lang ang pagkakataon. Naku naman.
Malay ko po ba, Manong? Akala ko nga maligno eh. Pinaganda lang yung itsura para hindi ako matakot. May ganun po pala, no? Wala na. Sinayang mo ang pinakamagandang pagkakataon. Nagkibit balikat na lamang si Andoy. Samantala, dismayado pa rin si Mang Tibor. Pagsapit ng hapon bumalik sa bundok ang binata. Hindi para mag-abang sa nilalang. Mangangaso para may maibentang karne sa merkado. Lumipas ang oras. Sa wakas ay may kumagat din sa bitag. Isang malaking baboy ramo ang nahuli. Hinintay lamang kung kailan malalagutan ng hininga bago kargahin. Nang may ayos sa balsa, saka naman lumitaw ang grupo ni Ungas. Kinuha ng mga tauhan nito ang huli niya. Hindi lang yon, walang sabi-sabing pinagkaisahan. Iniwang bugbog sarado at nawala ng malay. Bumalik sa ulirat nang maramdaman ang buhos ng ulan. Sa pagmulat ng mga mata, unang bumungad ang imahe ng nilalang. Kumikisla pa rin ang mga pakpak sa kabila ng malakas na ulan. At nang makabangon, nawala ito na parabang namamalikmata lamang. Ngunit nang makita ang balahibo sa kamay, kumpirmado, hindi ito guni-guni. Dito napansin na unti-unting humupa ang pananakit ng katawan. Tahimik na binaybay ang daan nang muling makasalubong si Ungas. Bit-bit na mga ito ang pinagparte-parteng karne na nahuling baboy ramo. Tumabi si Andoy para padaanin subalit nagsimula na naman ang gulo. Aatake na sana ang mga ito nang umingay ang paligid. Mga pagaspasan ng pakpak na sinasabayan ng nakakakilabot na pag-angil. Sa takot na mga ito, nagsitakbuhan habang sumisigaw na may halimaw. At mula sa hindi kalayuan, natanaw ni Andoy ang figura ng nilalang. Ngunit hindi dito napako ang tingin, kundi sa dumaang baboy ramo. Hindi pa gaanong malaki kaya nang sugurin. Kagad nahuli. Tuwang-tuwa ang buong pamilya habang nagtutulungan sa pagkatay. Isinabay na rin si Mang Tibor sa salo-salo nang bumisita ito. Pasikreto din itong kinausap pagkatapos. Gabi na pero sinadya talaga kita. Dumaan sa tahanan ko sina Ungas. Nagtatakbuhan. Nagsisisigaw na merong karaw kasamang aswang. Ano bang nangyari? Pinagkakalat pa naman na may kasama ka talagang aswang. Takot nga ako sa aswang tapos may kasama ba ako? Hindi po yun aswang. Naaalala niyo yung sinabi kong nilalang? Ano nga yung tawag dun? Yun! Ibong bulalakaw. Yun yung nakita nila. Sumakto kasi na inatake ako. Lumitaw yung nilalang kaya inakala nilang aswang. Ang lapad kasi ng pakpak tapos nakakakilabot yung pag-angil. Lumiwanag ang mukha ni Mang Tibor. Hindi nagtataka si Andoy sa mga sumunod na sinabi nito. Hinikayat siyang makipagmabutihan sa nilalang. Dagdag pa nito, humiling dito ng mutya. Ngunit hindi ito pinansin ng binata. Hindi siya yung tipo ng taong naniniwala sa ganun. Maya-maya pa, naalala ang balahibo ng nilalang. Kinapa ang bulsa ngunit hindi ito mahanap. Wala ring maalala kung saan inilagay. Nagkibit balikat na lamang. Sa mga sumunod na araw, buhos ang oras ni Andoy sa pangangatay ng baboy at baka. Kinuha ng negosyante dahil kinulang sa tao. Gabi ang pagtatrabaho at nasa tabi ng kabundukan ang pwesto. Alisto ang binata dahil sa bahaging yun. Minsan nang nabalitang may biktima ng aswang. Kahit noon pang hindi na itatayo ang katayan. Andoy, bilisan na natin yung pagkatay. Parang iba na yung pakiramdam ko eh. May nakikita na akong aswang dyan sa tabi-tabi. Wika ni Rimuel.
Ngunit kahit anong bilis, masyado pang marami ang kakatayin. Hindi pa nangangalahati at kung tutuusin, anong oras pa lamang din. Sa kalagitnaan, maging si Andoy ay hindi na mapakali. Kaharap niya ang gubat at mula roon, may aninong pabalik-balik ng daan. Maliit lamang ito na para bang pusa. Ngunit hindi niya masasabing hayop dahil iba ang presensya. Maya-maya pa, nagsimula na itong manakot. Nagpapakawala ng angil, kaluskos, at kalmot na para bang hinahasa ang mga kuko sa bato. Ang mga baboy at baka naman nagsimula ng magwala. Sila lamang ni Limuel ang magkasama. Pareho pang takot kaya humantong sa puntong pumasok na lamang sa loob. Nagtulakan pa sa pagsilip. Matapang naman ako. Pero kung aswang yung pag-uusapan, aba, aminado kung titiklop ako dyan. Limuel, tignan mo na kaya. Tagot talaga tayo kay bossing nito. Nagwawala na yung mga hayop. Hayaan mo lang magwala. Takot din ako eh. Ano? Mamaya na lang? Baka mawala din yung aswang eh. Parehas silang naghintay. Subalit lumipas ang oras ay nadidinig pa rin nila ang pagwawala ng mga hayop. Umahalo rito ang angil ng halimaw. Natahimik matapos ang ilang saglit. Ngunit naubos ang mga alaga. Nakabulagta. Kalatang dugo. Wakwak ang tiyan. Higit sa lahat ay gutay-gutay ang lamang loob. Hindi nakakilos ang dalawa. Palipat-lipat ang tingin sa nakahandusay na mga hayop. Maya-maya pa, dumating ang amo. Ito man ay nanlumo sa nakita. Sa kabutihang palad, hindi sila sinisi. Hindi rin ito ang unang pagkakataon. Minadali na lamang sa pagligpit ang mga katawan. Tinambak sa bundok at sinunog. Pinauwi na rin sila pagkatapos. Imbes na sa tahanan, dinaanan muna ang tinaniman ng bitag. Tuwang-tuwa nang may mahuli. Dali-daling kinalagan. Pasimpleng kinarga at binaybay ang daan pauwi. Lakad ng lakad. Hanggang sa napansin na pabalik-balik lamang ang daan. Nilagyan ng palatandaan sa tabi para makasiguro. Kinabahan ng makumpirma. Binaba ang pasanahayop. Sinimula ng paghahanap ng daan. Hindi nagtagal. Nahinto ng madinig ang pag-angil. Napalunok na mapagtantong nasa malapitan. Sa hindi inaasahan, ang pasanausa ay biglang nagbalik buhay. Hindi lang yon. Biglang nagpalit ito ng anyo bilang aswang. Hindi nakakilos ang binata. Napako ang titig sa nilalang. Nang sandaling aatake na ito, nahinto sa kalagitnaan. Pagkatapos ay biglang tumilapon. Yanig ang punong pinagsalpukan. Lumingas sa paligid subalit walang makita. Ang aswang naman ay para bang may pwersang humihila dito. Paulit-ulit na binalibag hanggang sa nawala ng malay. Hindi na hinintay ni Andoy ang kasumunod na nangyari at nagmamadali ng umalis. Habang papalayo, nadinig nito ang pamilyar na pagaspas. Naging palaisipan sa binata ang kaganapan. Sunod-sunod ang engkwentro. Lilitaw ang ibong bulalakaw at sa tuwing mangyayari, makakaligtas sa anumang pahamak. Hindi maiwasang maisip na baka pinoprotektahan siya nito. Bakit naman yung gagawin ng engkanto? Sino ba naman ako para iligtas, no? Hindi naman ganun kahalaga tong buhay ko. Masyado lang talaga ako nag-iisip. Wika ni Andoy sa sarili. Ngunit pagdaan ng sandali ay muli na namang sumagi. Nang maalala ang balahibo, sinubukang kapain ng pantalon. Hindi inaasahang nahugot.
Dumagdag sa pagtataka dahil hindi ito mahagilap noong nakaraan. Ngunit ngayon ay nahanap. Kamot ulo itong tinitigan. Pilit inuunawa ang nangyari ngunit hindi na malayang nakaidlip. Halos lumundag sa gulat nang makitang hawak pa rin ang balahibo ng magmulat. Sakto namang dumating si Mang Tibor. Nang dumako ang tingin, nagbago ang ekspresyon. Minadali siyang maghanda. Halos kalad ka rin para marating kagad sa paroroonan. Dinala sa tahanan ng antingero. Hindi maunawaan kung ano ang sadya hanggang sa nadinig ang usapan ng matatanda. Walang ibang bukang bibig kundi ang hawak niyang balahibo ng ibong bulalakaw. Matyagang naghintay hanggang sa matapos ang usapan. Lumapit ang mga ito. Naunang magsalita si Mang Tibor. Ipakita mo nga ang balahibo kay Mang Atan. Sigurado ko, nagpakita sa batang ito ang ibong bulalakaw. Tignan mo ang bala. Nasaan na? Hindi mo tinala. Hawak mo lang yung kanina. Nasaan na? Aba malay ko po, nawawala naman yun mag-isa. Hinahanap ko noong nakaraan. Bigla na lang nawala. Tapos pagtingin ko kagabi, nandyan na naman. Tapos ngayon nawala ulit. Ano ba kasing meron sa balahibong yun para maggaganyan kayo? Iho, pambihirang gamit ang balahibo ng ibong bulalakaw. Isang beses sa 1,000 taon magpapakita sa tao ang nilalang. Isa ka sa maswerteng biniyayaan. Kung tama man itong si Tibor na meron kang balahibo nito, magagamit mo yung bilang anting-anting. Pwede mong ilaban sa aswang o ikontra sa masasamang elemento. Nagbibigay swerte rin sa buhay at kasaganahan. Yun lang, nawala yung balahibo. Saka sigurado ho ba kayo Manong? Baka naman nagpapaniwala lang kayo. Nakita ko mismo, parang balahibo lang ng manok na kinulayan . Kung gusto nyo, ikukuha ko na lang kayo ng balahibo tapos kukulayan ko. Kabisado ko naman po yung kulay . Ula, dilaw at puti. Umayos ka nga Andoy. Seryosong tinatalakay natin. Hindi mo lang maiaahon sa hirap ang pamilya mo. Makakatulong ka rin sa kapwa mo lalo na kapag may biktima ng aswang. Nasaan ang balahibo nang mabasbasan at mapagana ni Mang Atan? Dalian mo na. Huwag mo kaming pinaglololoko. Tiborsyo, tama na. Pinipilit mo na ang binata. Nakita mo naman na hindi niya hawak. Baka nawawala nga. Huwag mo nang ipilit. Sige na iho, pagpasensyahan mo na si Tibor. Sabi tama na . Napabuntong hininga na lamang si Andoy nang sapilitan itong kapkapa ni Mang Tibor. Hindi na pumalag. Hinayaan ito hanggang mapagtanto na nagsasabi ng totoo. Wala din itong ideya kung nasaan ang balahibo, ni hindi na malayan kung nahulog o kusang naglaho. Dahil walang napala, iba ang planong pinagawa ni Mang Tibor. Inutusan itong manatili sa bundok, sa lugar kung saan namataan ang ibong bulalakaw. Hindi na nagsalita pa si Andoy dahil may kapalit na malaking halaga. Iniisip ng binata na pwede itong panggastos sa mga susunod na araw. Nagpunta sa gubat. Naglatag ng bitag para manghuli ng ligaw na hayop. Ayon sa utos ni Mang Tibor, mananatili ito hanggang sa may lumitaw na aswang o mismong ibong bulalakaw. Habang naghihintay, iniisip nito ang nangyari noong nakaraan. Sa ideya pa lamang na makahuli ng usa. Kagad ng kinikilabutan, malinaw na rumehistro sa imahe ang usa na naging aswang. Palaisipan pa sa kanya ang naganap. Ngayon naman ay lumitaw. Pigil hininga habang sinusunda ng tingin ng usa. Dahan-dahan itong lumalapit sa kinaroroonan ng bitag. Tumingin pa sa paligid bago itinapon ang sarili sa mismong bitag.
Nagpatay-patayan pa pagkatapos. Hindi malaman ni Andoy ang gagawin. Nanatili itong nakatitig sa loob ng ilang sandali. Maya-maya pa, nadinig ang pagaspasan ng mga pakpak. Nagmulat na rin ang usa na hindi naglaon ay naging aswang. Hinahanap nito ang pinagmula ng ingay. Habang nasa ganoong sitwasyon, dahan-dahang tumakas palayo si Andoy. Subalit sa puntong ito, umarang si Mang Tibor. Imbis na hayaan siyang umalis, hindi pinayagang lisanin ang lugar. Pinilit itong harapin ng aswang. Nagkasagutan pa dahil hindi nagustuhan ang trato ng matanda sa kanya. Umabot pa sa punto na nagkabuhatan ng kamay. Hindi nagpatalo si Andoy. Hindi rin inaasahang mapupuruhan ang matanda. Sugatan ang ulo matapos mabagok. Animal ka. Pagkatapos ng tulong at malasakit ko, ito ang igaganti mo. Simple lang ang hinihingi ko, Andoy. Balikan mo ang aswang at patunayan mong may labang ka. Nasa iyo ang balahibo ng ibong bulalakaw. Kaya ano pang inaarte mo? Manong, nadidinig mo ba yung sarili mo? Ipapahamak mo ko. Masyado ka nang nilamon ng paniniwala mo sa elemento. Gumising ka na po. Tama na yung kahibangang to. Dali-daling umalis si Andoy. Nadidinig pa niya ang pagsigaw ng matanda. Pinagbabato pa siya para lamang lumingon. Nang makalayo, kakaiba na ang ingay nito na para bang sinasaktan. At nang balikan, inatake pala ito ng aswang. Nagmamakaawa at humihingi ng saklolo. Sa puntong yun, hindi maunawaan ng binata ang sarili. Otomatikong binunot ang tinanim na bitag sa tabi at ginamit para paslangin ng aswang. Hindi matandaan kung paano pinuksa. Namalayang nakahandusay na ito sa lapag. Binalingan si Mang Tibor subalit huli na ang lahat. Nalagutan na ito ng hininga. Pinilit pakalmahin ang sarili para makaisip ng tuwid. Kaso anuman ang gawin, lalo lamang nataranta. Sinubukang maghanap ng tulong. Sakto namang may nakasalubong ngunit sa halip na sumaklolo, lalo lamang nadagdaga ng problema. Bumaliktad pa ang sitwasyon. Ang nakitang katawan ni Mang Tibor at patalim na ginamit sa pagpuksa ng aswang. Laking gulat ni Andoy dahil wala na roon ang nilalang. Ano man ang pagtatanggol sa sarili, siya pa rin ang nasisi. Ganito pa rin ang kinalabasan ng magsidatingan ang pulisya. Kinulong ang binata matapos maisalaysay ang kaganapan. Nadinig pa lamang ang unang bahagi, yung puntong nagkasubukan. Wala na itong lusot. Kulong kagad. Hindi patas ang hatol. Pinatawan siya ng ilang taon na pagkakakulong. Habang pinagsisilbihan ng sistensya sa kulungan, wala itong balita sa pamilya. Ang tanging bumisita sa kanya ay si Mang Atan. Kahit papano, may karamay sa sitwasyon dahil hindi ito naniniwala na siya ang pumatay sa yumaong si Mang Tibor. Kababata ko si Tibor at may ugali siyang mahirap unawain. Doon pa lamang sa hawak mong balahibo ng ibong bulalakaw, duda na kung may gagawin siyang masama. Binalaan ko na siya. Hayaan ka, wag nang pilitin anuman ang gusto. Kaso wala. Kung sinabihan mo lang ako, napigilan sana natin yung ganito. Sigurado na ba talaga na makukulong ka? Nasa loob ka na. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Mas inaalala ko lang po manong yung pamilya ko. Noong inaresto ako, hindi ko nakita sina nanay at tatay. Pati yung mga kapatid ko, ni hindi rin sila dumalaw. Paano na yung pang-araw-araw nila? Sino ang tumutugon sa pangangay? Iho,
Mas mabuti pang isipin mo kung paano ka makakaalis sa kulungang ito. Nasa iyo pa ba ang balahibo ng ibong bulalakaw? Gamitin mo yon. Naghihimala rin ang nilalang na ito. Malay mo, matulungan kanyang makalaya kaagad. Oh, ay nako. Yan na naman tayo sa usapang yan eh. Nandito na nga po ako sa loob dahil sa balahibong yan. Kung hindi ko na sana sinabi kay Mang Tibor, hindi sana magkakaganito. Makinig ka sa akin, Andoy. Kung nasa iyo pa ang balahibo, maging totoo ka rito. Hilingin mo ang anuman. Hindi nalalayong mangyari. Subukan mo lang. Bibisita ko uli makalipas ang ilang buwan. Napaisip si Andoy sa sinabi ng matanda. Dali-daling hinanap ang balahibo. Hindi maintindihan kung paano napunta sa mga gamit. Gayong sa pagkakaalala ay hindi ito bitbit. Tinitigang mabuti. Sinubukang humiling kaso walang nangyari sa lumipas na mga araw. Winaksi na lamang at naisip na baka pinaglalaroan lamang din ni Mang Atan. Naging abala sa gawaing preso. Sa kabutihang palad hindi nakaranas ng pagmamalupit sa mga kakosa. Pati ang warden, naging mabait din sa kanya. Gayunpaman hindi nawawala ang rambulan lalo na kapag nagpang-abot ang iba't ibang selda. Kapag nangyayari, hindi maiwasang may mapuruhan, may sugatan. Higit sa lahat ay may masawi. Ilang ulit nasangkot si Andoy. Ilang beses din nagtamo ng malubhang sugat. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, kusa itong naghihilom. Mag-iiwan pa rin naman ng peklat. Humantong sa punto na matindi ang bakbakan. Nakapuslit ng baril ang kalaban at ginamit. Napagtanto na lamang ni Andoy na isa-isang nagbabagsakan ang mga kasamahan. Napansin din ang pagtama ng bala sa tagiliran. Kaso wala itong naramdaman. Bago malaman kung bakit, nagpatay-patayan bago muling tamaan. Rumesponde namang kagad ang mga pulis. Isinugod ang mga sugatan. Habang ginagamot ng doktor ang sugat, panay tanong sa isipan si Andoy kung bakit hindi man lang nakaramdam. Pinuri pa siya ng doktor dahil kahit di ina ng husto ay hindi pa rin nagrereklamo. Iilan na lamang din ang nakabalik sa kulungan. Marami ang nasawi. Lumiban muna si Andoy sa mga aktibidad. Okupado ang isipan ng mga katanungan. Tinanggal ang benda. Hindi makapaniwalang peklat na lamang ang naiwan. Kung tutuusin, ilang araw pa lamang magmula noong nakalabas ng ospital. Nagdurugo pa ang sugat ng mga kasabayan. Ngunit siya ay peklat na lamang. Nang maguluhan, bumalik sa pagkakahiga para linawin ang isip. Dito aksidenteng nakapa ang nasa ilalim ng unan. Laking gulat nang mahugot ang balahibo ng ibong bulalakaw. Buwan na rin magmula noong kinalimutan niya. Sandali, hindi kaya totoo yung sabi tungkol sa balahibong to? May bisa ka ba talaga? Kung ganun man, ibig sabihin, ito ang dahilan kung bakit madaling naghilom ang mga sugat ko. Sa puntong ito, naguluhan ang binata kung paniniwalaan. Hindi sigurado kung balahibo ang nasa likod ng questionableng kaganapan sa sarili. Kaso wala din ibang maituro kundi ito lang. Sinubukang makiusap sa gwardyang pulis. Nais makita si Mang Atan para malinawan kaso hindi pinapayagang makatawag sa pamilya o kaanak ang katulad niyang bilanggo. Ang magagawa na lamang, maghintay kung kailan muli bibisita ang matanda. Sa paglipas ng mga araw, naging malinaw kay Andoy ang silbi ng balahibo. Ginawa itong habak, itinali sa bewang. Sa napapansin, kapag may masamang magaganap, nagbibigay ito ng senyales.
Dito nagsimulang makaiwas sa atake ng mga kakosang nagbabalak. Nagagawa ring balaan ang kasamaan sa selda sa tuwing may gulong paparating. Hindi nagtagal, nakaramdam si Mang Salome, ang preso na may mabigat na sistensya. Andoy, ayaw ko sanang isipin kaso. Parang may kakaiba sa'yo. Ilang ulit mo nang pinatunayang kaya hindi ko maiwasan. Ikaw ba ay may anting-anting? Sa napapansin ko, mabilis maghilom ang sugat mo. Kahit gaano kalala ang gulo ka sa sangkutan, hindi ka masyadong napupuruhan. Palagi kang may paraan para makaligtas. Meron ka ano? Huwag mo nang ikaila. Sa probinsya ako pinanganak. Sa lugar kung saan maraming antinghero. Kaya hindi lingid sa kaalaman ko ang tungkol dito. Ikwinento ni Andoy ang katotohanan. Walang ideya si Mang Salome sa ibong Bulalakaw dahil ilang taon pa lamang noong nakalipat sa lugar. Tapos nasangkot sa pangyayaring naghatid sa kulungan. Subalit nang ipakita ang balahibo, kinumpirma na meron itong bisa. Pinayuhan pa siya na gamitin sa tamang paraan. Huwag abusuhin ang bigay na kakayahan. Sa tingin niyo, Manong, magagamit ko po ba ito para makatakas? Wala naman talaga akong kasalanan kaya hindi ako dapat nandito eh. Kapag po ba hihiling ako, tutulong po ba ito para makalabas ako? Yan ang hindi ko alam. Kung yan nilalaban mo sa mga masasamang tao, sa aswang, sa elemento, malaki ang tsansa na may labang ka. Pero kung sa pagtakas, malabo yata. Ganito na lang iho, palipasin mo muna ang panahon. Habang nandito ka, alamin mo kung ano pa ang kakayahan ng gamit na yan. Aralin mo, diskobrehin mo. Sa payo ni Mang Salome, nagbago ang plano ng binata. Ibinuhos ni Andoy ang oras sa pag-eeksperimento. Unang nadiskubre ang bisa pagdating sa gamutan. Sinadyang sugatan ang braso. Inilapat ito sa loob ng ilang sandali. Unti-unting nawala ang hapdi. Naghilom paglipas ng isang araw. Para masiguradong tama ang natuklasan, lumapit sa kakosa na nagtamo ng bagong sugat. Pumuslit ng makatulog ito. Inilapat ang balahibo sa sugat. Umalis bago may makapansin. Sa oras ng kainan, kinumpirma ng bilanggo ang paghihilom. Nagulat pa ito sa nangyari. Sunod na natuklasan, ang kaya nitong ipamalas pagdating sa aswang. Isang gabi, habang inililipat sila ng selda, biglang nasiraan ang sasakyan. Pinababa sila para magkumpuni ng makina. Nakakabulag ang kadiliman ng paligid. Mula sa kung saan ay lumitaw ang aswang, sinunggaban nito ang kasamang pulis. Nalagutang kagad. Alisto ang lahat. Kanya-kanyang bunot ng armas. Sina Andoy at ibang preso. Tanging kamao lamang ang naiharang. Maya-maya pa, bumulong sa kanya si Mang Salome. Oras na iho, para ipamalas ang gamit mong yan. Madilim ang paligid kaya malaya kang makakakilos nang hindi namamalayan ng mga kasama natin. Magtiwala ka sa balahibo ng ibong Bulalakaw. Gagabayan ka niya, hindi lang para puksain ang aswang, kundi para makakita sa dilim. Pinuslit ko ang patalim na ito. Siguraduhin mong mapapatay mo ang aswang. Kumilos ka na! Ganadong-ganado si Andoy. Lalo pat buo ang tiwala at suporta ni Mang Salome. Nang makalayo sa grupo, maigpit na hinawakan ang balahibo ng ibong Bulalakaw. Humiling dito ng gabay at proteksyon. Matapos maramdaman ng bisa,
Kagad dumako ang tingin sa kinalalagyan ng aswang. Sinabayan ng sumugod ang nilalang. Nagmalalayon din ang binata. Tinangay ito sa hindi kalayuan at doon inatake. Pumabor ang pagkakataon. Hindi nakapalag ang nilalang. Sunod-sunod na saksak ang natamo. Winakwak ang tiyan. Ginutay-gutay ang laman. Siniguradong wasak ang puso at pugot ang ulo para hindi na magbalik ang buhay. Natuto ang binata noong napalaban sa aswang na siyang pumaslang kay Mang Tibor. Nang makumpirmang patay na nga ito, nagmamadaling bumalik. Sunod-sunod na putok ang pinakawala ng mga pulis. Nang hindi na madinig ang ingay ng aswang, inakala ng mga ito na natakot. Minadali na sa pagkukumpuni ang sasakyan. Umalis na rin pagkatapos. O ano? Napatay mo ba? Baka naman sinugatan mo lang tapos nabuhay na ulit sa mga oras na ito, ha? Sigurado po, Manong. Winasa ko yung tiyan. Pinagsasaksa ko yung puso at pinugutan ko rin ang ulo. Ikinalat ko pa nga yung parte ng katawan eh. Ewan ko lang kung mabubuhay pa yun. Mabuti naman kung ganon. May lahi kasi na akala mo patay na. Hindi pa pala. Dapat nga doon sinunog eh. Wasakin ang katawan. Pero hindi magagawa dahil may kasama tayong mga pulis. O sige, magpahinga ka na. Nadinig ko kay Warden kanina isasama tayo bukas sa paghatid ng mga tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Kagaya ng inaasahan, pinatawag muli sila para isama sa biyahe. Pili lang ang makakasama. Sinamantala naman ni Andoy ang pagkakataon. Hindi nawawala sa isipan ang pagtakas. Hindi ito pinigilan ni Mang Salome. Tumulong pa nga ito sa pagpaplano. Nang makarating sa isang sitio, naging abala sa pamamigay ng tulong. Siksikan ang mga ito. Hanggang sa nagkagulo dahil sa agawan, pasimpleng kinalabit ni Andoy si Mang Salome. Tumango naman ang matanda. Nagbulag-bulagan ito para sa pagtakas. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang binata. Subalit panibagong hamon ang nakaabang. Hindi na malaya na sa pagtakas ay nakarating ng Cotabato. Masyadong malayo sa kanila. Hindi malaman kung paano babalik. Kaya pansamantala munang naghanap ng masisilungan. Saktong napadpad sa tahanan ni Mang Rubino, isang manggagamot. Pinatuloy siya nito sa kabila ng katotohanan na isang bilanggo. Sabihin na lang natin na hindi ko alam ang tungkol dyan. Iba kasi ako, iho. Kapag may nanghingi ng tulong, hindi ko alintana anuman ang pinagbulaan. Basta hindi lang ako papatayin. Mukha ka namang mabait. Halika, mabuti pang tulungan mo na lamang ako sa panggagamot. May alam ka ba sa gawain ito? Wala nga po eh, pero handa po ako matuto. Unti-unting natuto si Andoy sa larangan ng panggagamot. Bago humarap sa mga tao, nagpagupit muna para kahit papano hindi mamukaan kagad. Lalo pat bagong takas sa bilangguan. Ang tanging itinuro na matanda para sa simpleng karamdaman, kaya natigilan ng biktima ng aswang ang iharap. Abalas sa kabila si Mang Rubino kaya nanatiling tulala sa loob ng ilang sandali. Napukaw ang pansin nang magsigawan ang kaanak ng pasyente. Pinalabas ng binata ang mga kaanak. Nang wala nang nakatingin, dali-daling nilabas ang balahibo ng ibong bulalakaw. Taimtim na humiling, sabay lapat sa sugat. Hindi napansin ni Andoy na nakatingin si Mang Rubino. Napatitig sa balahibo ang matanda. Maya-maya pa'y lumapit ito ngunit hindi nagpahalata. Si Mang Rubino ang humalilis sa paggamot. Nang suriin ang sugat, napatingin kay Andoy.
Pagkarating ng pasyente ay naghihingalo. Ngunit na mga oras na yun, unti-unti nang humupa ang kalagayan. Wala nang banta sa buhay ang sugat. Binigyan na lamang ito ng karagdagang lunas. Matapos ang gamutan ng araw, kinausap ng Mang Robino ang binata. Naalala ko, wala ako masyadong alam sa buhay mo. Huwag mo sana mamasamain. Pero maaari ka bang magkwento kahit kaunti? Wala nang paligoy-ligoy. Yan ba'y ay hawak mo ay isang mutya? Base sa pag-intindi ni Andoy sa tanong nito, alam na matanda ang tungkol sa balahibo. Gusto lamang na sa mismong bibig niya manggaling ang totoo. May tiwala dahil isa itong manggagamot. Kaya naman sinalaysay ang tungkol doon. Napangiti ang matanda. Ayon dito, hindi lingid sa kalaman ng mga tao ang presensya ng ibong bulalakaw. Dahil isa ito sa samut-saring nilalang mula sa mitolohiya ng Pilipinas. Dinagdagan lamang ng mga naunang ninuno na pinaniniwala ang nakaengkwentro. Sinasabing nagbibigay ng mutya gamit ang balahibo. Hindi ito nalalayo sa bisa ng agimat o anting-anting. Gawa man ng tao o lika ng kalikasan. Ang naiiba lang, mas malakas ang bisa pagdating sa panggagamot. Dahil kinilala ang elemento bilang tagagabay, tagapangalaga at tagalunas. Hindi na rin ito kailangang dasalan o magritual para paganahin. Nang madinig ang salita ni Mang Robino, napalitan ng pagdadalawang isip ng solidong paniniwala. Kung noon, may pagdududa, ngayon buo na ang tiwala nito. Ginabayan sa nararapat gawin para mapalinang ang kakayahan ng gamit. Hindi nagtagal, naging mahusay itong manggagamot. Siya na rin ang inaatasang humarap sa mga pasyente sa araw na may lakad ang matanda. Isang gabi, habang nagpapaantok sa labas, napukaw ang pansin sa lalaking nakatayo hindi kalayuan. Napansin na hindi lamang ito nakikipagtitigan. Maya-maya pa'y nakaramdam ng bigat si Andoy. Nang mapagtantong nagpakawala ito ng tigalpo. Dali-daling pinuntahan. Kampante dahil hindi ordinaryong tao lamang na may kakayahan sa salita. Nang mahuli, ito pa ang natakot. Patawad, iho. Patawad. Pasensya ka na. Nadala lang ako ng emosyon. Si Mang Robino ang gumamot ng anak ko noong nakaraang buwan. Nangako siya na gagaling ang anak ko. Pero paglipas ng ilang linggo, nasawi. Hindi mo ko masisisi kung bakit ko nagawa ang ganitong bagay. Kinausap niyo po ba si Mang Robino? Hindi ganito naaatake kayo bigla. Paano kung may matamaan kang iba? Delikado yung ginamit niyong orasyon. Hindi ko nakausap yung matanda. Natatakot ako na baka. Natatakot si Lando na malamang nagkamali siya ng intindi sa sitwasyon. Nang magkwento ito, napansin ni Andoy na kinakabahan habang nagbabahagi. Nang maunawaan ng kilos, diretsahang tinanong. Dito napaamin na sa mga panahong yun, may umaaligid sa tahanan. Gumaling na ang anak mula sa panggagamot ni Mang Robino. Ngunit muling nalagay sa peligro nang umatake ang aswang. Naunawaan naman ng binata nang sabihin na hindi ito sigurado kung aswang nga ba. Walang aktwal na nakita, maliban na lamang sa napapansing kakaiba sa paligid. Pinaliwanag ni Andoy ang kakayahan ng aswang, lalo na ang palihim na pagsugod sa mga biktima. Dito naliwanagan si Lando. Kaagad binawi ang pagsisi kay Mang Robino. Nang makarating sa manggagamot, wala sa sariling sinisi si Lando. Lando naman, para wala tayong pinagsamahan.
Bakit hindi mo sinabi kagad sa akin na gano'n na pala ang nangyari? Buwan na kamo ang lumipas. Tapos ngayon mo lang pinalam. Diyos ko naman. Pasensya na po. Naguguluhan ako eh. Natatakot ako. Basta, hindi ko alam kung ano ang uunahin. Kung sino ang sisisihin. Tulungan niyo na lang po kung malaman kung sino ang aswang na pumatay sa anak ko. Hindi alam kung sino ang sisisihin. Sinisisi mo nga ako. Hampasin kita ng walis dyan eh. Huwag kang mag-alala. May bago tayong kasama na siyang magtuturo kung sino ang nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Andoy nang tumitig si Mang Robino sa kanya. Pabulong pa itong napatanong ngunit walang nagawa kundi makipagtulungan. Gamit ang kakayahan ng balahibo, nagsagawa ng maiksing ritual sa hangin si Andoy. Aminadong kinakabahan dahil unang pagkakataon. Subalit nagawa pa rin ng maayos. Sinunda ng binata ang amoy sa hangin. Itinuro nito ang nag-iisang tahanan sa paanan ng bundok. Kinumpirma ni Mang Robino na aswang nga ang nakatira. Walang tao kaya kinakailangang maghintay. Pagsapit ng takip siling, lumitaw ang may-ari ng kubo. Sa oras na binuksan ang pinto, kagad natigilan. Tumingin sa paligid matapos mapansin ang presensya. Maigi naman ang pagtatago nila Andoy. Kaso bago pa man matapos ang orasyon ni Mang Robino para sa sabulag, kinaladkad ng nilalang si Lando. Dito napilitang lumabas sa pinagtataguan. Huwag kang magkakamali. Terno, subukan mong saktan ang lalaking yan. Kamatayan ang igaganti ko. Pagkawala mo siya. Ngunit hindi nakinig ang nilalang. Tinuloy ang balak ngunit bago pa man magilita ng leeg ang biktima, naunahan ni Andoy. May natural na sabulag ang balahibo ng ibong bulalakaw na kamakailan lamang natutunan. Kaya malaya itong nakakagalaw nang hindi nakikita ng kalaban. Sa puntong ito, bumaling ang pansin ng aswang sa kanya. Sa kabila ng sabulag, nagulat pa din ang binata dahil kahit papano, tumatama ang atake ng kalaban na para bang alam nito kung saan siya nakapwesto. Sumenyas si Mang Robino. Tinuloy ni Andoy ang pisikal na atake samantalang orasyon naman ang binabato ng matanda. Mahirap itong itumba. Hindi may kakaila ang lakas. Puro kamuntikan ang akmang pagsaksak. Palaging naiiwasan ng nilalang. Gayunpaman, tuloy lamang sa pagsugot. Nakisali na rin si Lando. Sinubukang tigalpuhin ang aswang ngunit bumalik sa kanya ang sumpa. Namalaya na lamang ang paghandusay. Napailing si Andoy. Nag-isip ng ibang paraan hanggang sa naalala ang ibong bulalakaw. Sa isipan niya, hiniling ang paglitaw nito sabay hingi ng saklolo. Sa hindi inaasahan, nadinig niya ang pagaspasan ng mga pakpak. Naagaw ang atensyon ng aswang sa tunog kaya nakabuelo ang binata. Nang walang ano-ano'y, pinagtataga niya ang aswang. Sa napapansin, tila natuod ang katawan habang nakatitig sa ibong bulalakaw na unti-unting hinihigop ang lakas. Napasigaw sa tuwa si Andoy. Kaso ang inaakalang tapos na, hindi pa pala. Napansin ang pagturo ng ibong bulalakaw sa tahanan. Sinuri ni Mang Robino. Tumilapon pabalik ang matanda. Nagtamo ng malubhang sugat. Nang pasuki ng binata ay sinalubong ng sakal. Hindi makapaniwala na 2 terno ang kalaban. Otomatikong kumilos si Andoy. Sinabayan ng bawat atake ng aswang. Sa puntong ito, naunawaan ng kakambal ang sinapit ng naunang terno. Kaya naman umiwas na tumingin sa ibong bulalakaw. Subalit, gumawa ng paraan ng elemento.
Sumanib sa katawan at ito mismo ang sumira. Sumabog at nagsitalsikan ang pira-pirasong laman. Hindi rin maalala ng binata ang eksaktong naganap sa daan. Napagtanto na lamang na nasa tahanan na. Dali-daling nilunasan ang kalagayan ni Mang Rubino. Gayon din si Lando. Ngayon na napuksa na natin ang dalawa. Hindi ko nga alam na dalawa pala sila. Magkamukhang magkamukha eh. Sino ba naman ang magkakala? Siya nga pala. Maraming salamat sa paggamot mo sa amin ni Lando. At bilang parte ng pasasalamat ko, may nahanap akong makakatulong para makauwi ka sa inyo. Tuwang-tuwa si Andoy sa binalita. May parteng nalulungkot dahil mahihiwalay kay Mang Rubino. Ngunit pagkakataon na rin para makasama muli ang pamilya. Nag-iwan na lamang ng formal na paalam. Hindi makapaniwala ang binata nang madatnan ang sitwasyon ng pamilya. Maayos ang tahanan na dati barong-barong lang. Malinis na din ang itsura ng mga kapatid na nooy umaabot sa pisngi ang putik. Ang ama at ina, bumuti na rin ang kalagayan. Andoy, Diyos ko, mabuti naman at nandito ka na. Tinalaw kita sa kulungan pero nagulat ako. Dahil walang ni isang nakakaalala sa'yo. Ano ba ang ginawa mo? Oh, walang nakakakilala sa akin doon. Paano nangyari yun? Wala akong ginawa bukod sa pagtakas. Isinentabi ang usaping ito. Di naman ng binata ang saya dulot ng muling makasama ang pamilya. Habang wala siya, si Mang Atan ang tumulong. Ayon sa matanda, ginagawa niya ito hindi para may masingil pagdating ng araw. Lumago ang maliit na pagamutan. Dumami ang bumisita't nagpapasuri. Naniniwala itong nawisika ng biyaya ng balahibo. Paliwanag pa nito, kapag malapit sa taong may hawak, hindi nalalayong mabiyayaan. Naniniwala na balahibo ng elemento ang dahilan ng pagyabong ng pagamutan. At bilang pasasalamat, tumulong ito sa pamilya ni Andoy. Labis din ang pasasalamat ng binata. Buong akala'y napabayaan ang pamilya sa oras na inaresto. Sa kondisyon ng mga magulang, siya mismo ang gumamot. Ginamitan nito ng balahibo ng ibong bulalakaw. Sa kabutihang palad, tuluyang naalis ang karamdaman. Dito na rin tinloy ni Andoy ang panggagamot. Nakisalos sa paggamutan ni Mang Atan na walang karekla-reklamo. Itinuring na magkatuwang ang isa't isa. Nagtulungan para mas mapalago at maparami ang mga taong maniniwala sa ganitong klase ng panggagamot. Hindi nagtagal. Unti-unti silang nakilala. Sa puntong ito, hindi na nagpakita ang ibong bulalakaw. Subalit tuloy-tuloy pa rin ang bisa ng balahibo. Napupunta kay Mang Atan ang mabababaw na karamdaman, katulad ng sipon, trangkaso, lagnat, pananakit ng tiyan at iba pang kagaya nito. Samantalang kay Andoy, ang kaso ng biktima ng aswang o yanggaw o iba pang mabibigat na uri ng karamdaman. Sa paglipas ng panahon, isinama na rin ang tigalpo, barang at kulam na naging talamak sa pagdaan ng taon. Lahat ay nagagawang gamutin at kontrahin. Gamit lamang ang balahibo ng ibong bulalakaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.